Hi, dearest Filipino. How's your family circle? Are you in the good mood today? Talking of good mood, it means you are in the good health. Good mood it is depending upon our health. If we are in the bad condition, our mood will automatically off. So with the help of prayers and believes the powerful of God's name, all of us will be surprising by His grace. Amen. We are here now for the last episodes of the story, which is entitled Ang Manugang Kong Doktor. So please watch it until the end and you will realize how the wonderful to have and the family. Our family is the first place in our hearts and minds, so give love with care to them. God bless you and more power. Now, let the story begin. Ipinagpapaalam ni Cheryl sa kanyang ina ang balak nilang mag-abroad kahit ipinagbabawal ito sa ama nilang si Cyril. Lihim niyang pinupuntahan ang ina at sinabi niya ang kanilang balak. No effect pa din para kay Alisa na iiwanan siya sa kanyang mga mahal sa buhay. At ito ang sabi ni Alisa, okay lang na lalayuan niyo ako, ganun pa man ay malayo na kayo sa akin dito. Kaya ipagpatuloy niyo ang inyong mga balak, hindi ko kayo hahadlangan. So Cyril at mga anak ko, nasa sa inyo ang kapangyarihan. So inaasikaso kaagad ni Cyril ang mga documents needed for going abroad. At ito na ang kanyang final decision dahil sa sama ng kanyang loob sa pag-alis ng kanyang mother-in-law na si Violeta. Dahil alam niya ang dahilan, hindi maaaring magmahal si Alisa sa kanyang mga anak hanggat andyan pa ang inang si Violeta sa kanyang pamamahay. So gumawa ng paraan si Violeta. Siya ang lumayo alang-alang sa kaligayahan ng lahat. Heto si Violeta, naglalakad sa napakahabang daan, naglalakbay na walang patutunguhan. Matanda na, dinadala niya palagi ang tungkod na magbibigay sa kanya ng lakas sa paglakad sa napakainit na panahon. Walang kain at walang tubig na maiinom. Ito ang kanyang sabi ni Violeta. Panginoon, isasauli ko na sa iyo ang aking buhay dahil hindi ko na kaya ang sakit na aking dinaramdam. Kailangang mangyayari ito upang magigising si Alisa sa katotohanan. Habang makikita pa niya ako, patuloy siyang masusuklam sa akin. At sana nakahanda na ang aking mga apo na magmamahal sa iyo, Alisa. Patuloy siyang naglalakad. Ang punta niya ay uuwi sa kanyang lupang iba na ang nagmamay-ari. At nandoon din naman ang kanyang mga relatives. Umabot siya sa bundok kung saan nandoon siya sa kanyang lupa na ngayon hindi na sa kanya. Umiyak si Violeta ng todo, ngunit nag-smile siya nang maaalala niya nang dahil sa lupa na ito, nagiging nurse ang kanyang anak. At ito din ang dahilan sa kanyang paghihirap. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga pananim, niyog, saging, mga kahoy na iba na ang nagha-harvest nito. Hindi niya makayanan ang lahat, umiyak siya ng umiyak. Nanghihina sa gutom at pagod. Yun ang last niyang mga luha. Hanggang may nakakita sa kanya kay Violeta, ang kanyang nakakabatang kapatid, si Segunda. At ito ang kanyang sabi, Naku, si Manang Violeta ito. Anong nangyayari sa iyo, Manang? Bakit naparito kayo na sa habang panahon ay hindi mo kami binisita? Nabalitaan pala ni Segunda na hindi maganda ang buhay ng kapatid sa piling ng anak. Kaya galit na galit ang angka nila kay Alisa. At ito ang sabi ni Segunda, Sa nangyayari sa iyo, kapatid ko, na pinapababayaan ka pala na ng nag-iisa mong anak, ay hindi siya magkakamaling magpupunta dito dahil ipapahabol ko siya sa aking mga aso.
Binobroadcast sa radyo ang nangyayari kay Violeta, ipinopost sa FB, kaya marami ang nakakaalam sa nangyayari sa kanya. Isa na si Alisa at ito ang kanyang sabi habang binabasa ang post sa FB. Nako, si Nanay Violeta ito. Biglang nakakaramdam si Alisa ng pag-alala at tumulo ang kanyang luha for the first time. Nang makita ang ina na wala ng malay, tumakbo siya ng umiyak na tinawag ang ina. Nay, Violeta, patawarin mo ako, Nay. Bakit pa umabot sa ganito? Saka ko na mararamdaman na mahal pala kita, Nay. Ang paghihirap na ginagawa mo sa akin ay sobra na hindi ko man lang pinapansin. Nay, bakit ngayon ko lang ito nararamdaman? Ang mga paghihirap mo ay binaliwala ko. Bakit kailangan pang mayroong mawawala? Saka na mamumulat ako sa katotohanan. Pinupuntahan ni Alisa ang bundok kung saan nandoon ang ina. Ngunit may isang babae na lumapit sa kanya, distansya sa kinaroroonan ng ina, ang nagsasabi, "Anak, huwag ka nang tutuloy. Tama na mahal mo pala si Violeta, ang iyong ina." Siya ay masaya at nakangiti ng aakyat sa langit. Biglang nawala ang babae at naisip ni Alisa na ang kanyang nakausap ay ang kanyang ina. So sinunod niya ang utos na hindi natutuloy. So bumalik siya sa bahay, ngunit naisipan niyang ibabalita ito sa kanyang mga anak. Habang nasa bahay na si Alisa ng ex-husband niya, laking gulat ang kanyang nadinig mula sa caretaker na naiwan sa bahay na iyon. At ito ang sabi ng caretaker nila, "Naku ma'am, kakaalis lang po. Siguro sa mga oras na ito sila nasa airport na ngayon. Kasi ngayon ang flight nila eh. Pupuntahan mo ba ma'am? Bilisan mo, baka hindi mo sila madadatnan." "Ano? Ngayon ang flight nila? Oh my God. Okay, salamat po. Pupuntahan ko sila." At ito ang kanyang sabi sa kanyang sarili, "Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng pagkakamali ko. Kung hindi lang nahuhuli ang pagsisisi, ay hindi ito mangyayari. Bilisan ko ang takbo ng sasakyan ko. Sana madadatnan ko sila. Oh God, tulungan mo po ako. Masakit ang aking kalooban sa nangyayari ng aking ina. Sana sa mga anak ko ay mabibigyan ko ang puwang sa pagmamahal na dapat na ipadama ko kay nanay. Siguro happy ang family namin ngayon." Dumating na si Alisa sa airport nang papaalis na din ang sinasakyan nilang airplane sa kanyang mga anak. Sumigaw siya ng malakas habang siya ay nakikiusap na makapasok sa loob upang maririnig ang kanyang sigaw ng, "Cheryl, Alexis, hintay, huwag kayong lumayo sa akin. Ako'y nagsisisi na sa aking pagkakamali. Huwag kayong tutuloy. Puntahan natin ang iyong lola sa huling pagkakataon. Cyril, huwag mo akong iwan, please. Mahal kita. Alam kong nasa puso mo pa rin ang pagmamahal para sa akin. Ito ang gusto ng nanay, ang magkakaisa tayo upang siya'y lumikaya." At nadinig pala ang sigaw at kaway-kaway ni Alisa sa kanyang mga anak. Kaya ito ang sabi ni Cheryl, "It's too late, Mommy. I never gonna promise you to come back because of the sentimental value of Lola when she was around with us. You don't give her a meaning of what is love inside of her heart. So I'm so sorry. You just cry until with the last drops of your tears." At nakita din na Alexis ang ina habang papalipad na ang plane at ito ang kanyang sabi, "Ma'am, I still love you because you are my mother and I understand everything that love and hate are the combinations of each life because you are only a human of this world. But so sorry, ma'am. Me is under of my father's decision. But I promise you to come back because I cannot find another you in my life, Mommy." Habang si Cyril ay lihim palang umiyak nang makita si Alisa na sumigaw na, "Cyril, huwag mo akong iwan please.
mahal kita at alam kong mahal mo din ako. Yan ang last words na kanyang nadinig. Ibig niyang pahintuin ang kanyang airplane na sinasakyan na nagsisimula na sa paglipad. Ngunit nanaig ang kanyang galit, pagkakamuhi, ang pagkakasuklam dahil sa ginagawa ni Alisa sa kanyang ina. Ito ang kanyang sabi, Alisa, mahal kita pero hindi na kita muling iibigin pa. Dahil sa ginawa mo kay Nanay Violeta, ayoko na sa'yo. Hindi na kita muling tatanggapin. It's too late na. Hindi na maiibalik ang buhay once na ito'y mawawala na. Kalimutan natin na may kahapon tayo. Kalimutan ko na naging bahagi ka sa buhay ko. Isipin mo na lang, Alisa, na isang masasamang bangungot ang ating pagsasama noon. Na sa pagising natin ay biglang nawawala. Ganito lang siguro ang buhay, parang laro. Mayroong mananalo at mayroong matatalo. Hindi natin pahihirapan ang ating sarili. Pagod na ako, Alisa. Ang aking isipan at puso. Humantong na sa hangganan ang pagtulong ko sa iyo at sa iyong ina. Ngayon nga wala na siya sa buhay na ito, mag-thanksgiving ka dahil yan ang ikalilikaya mo. Magdusa ka man sa buong buhay mo, hindi na maiibalik ang ating kahapon. Dahil ang kahapon natin, hindi na ngayon. Ibabalik mo si Nanay Violeta at ang katumbas nito ay ang pagmamahal ko. Ngunit, that is very impossible if happen. Wala pang umakyat sa langit na bumalik sa lupa upang ipagpatuloy ang naudlot na pag-ibig. Yes, alam na namin ang nangyayari sa nanay mo, Alisa. Kaya binilisan kong makakaalis na dahil ayokong makakarinig ng pagsisisi mo. Ayokong makakarinig ng pagsusori mo, Alisa. Kung nakapagsorry ka sa iyong ina, siguro ko na siya ay masaya na sa kanyang paglalakbay. Pero para sa amin na mga anak mo, Alisa, bao namin ang lungkot, ang luha sa aming pag-alis dahil sa pagmamahal namin sa nag-iisang hero na ina dito sa balat ng lupa, si Nanay Violeta. Ngayon si Alisa ay bumalik na sa bahay na puno ng lumbay ang kanyang nasa puso at isipan. Nag-iisa na lang siya sa buhay, walang nagmamahal. Iniwanan siya sa lahat ng mga mahal niya sa buhay. At ito ang kanyang sabi, wala nang saysay pa ang aking buhay. Aanhin ko pa ang mundo na wala namang nagmamahal sa akin. Pero habang nakatulog si Alisa ay nanaginip si Alisa sa kanyang ina na nagsasabi, Alisa, anak, masaya na ako. Tama na sa akin na narinig ko na mahal mo pala ako. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, anak. Babalik ang mga anak mo upang bibigyan ka ng pagmamahal. May araw pang sisikat, anak, para sa inyo. Mahal kita. Bye. Nagising si Alisa at iniisip ni Alisa ang magandang mensahe sa kanyang ina. This is the end of the story and I hope you will watch it from the first part until the last part so that you will understand the story. It can give us a moral lessons and realize that love, attention, respect are very important of anyone with us. Bye-bye everyone. Till for the next story. Only here in my YouTube channel. God bless us all. Until tomorrow. Stay safe. Kisses and hugs from me to yours. I love you. Bye.